Ano ang gagawin mo kung may isang batang 9 na taong gulang, nakasuot ng bota na tinapala ng duct tape na nagsabing kaya niyang pagalingin ang iyong anak? At pagkatapos, nagawa nga niya. Isang malamig na umaga sa Birmingham, Alabama. Hindi naman nagyayelo, pero sapat na ang lamig para makita ang hininga mo sa hangin at manhidin ang mga daliri mo. Sa labas ng Children's Medical Center sa 7th Avenue, nagmamadaling pumasok at lumabas ang mga tao, balot sa makakapal na scarf at mahigpit na hawak ang tasa ng kape na parang buhay nila ang nakasalalay dito. Lahat ay tila may madali ang pakay na parabang ang pagmamadali ay makakatulong para ayusin ang sakit na nagdala sa kanila roon. Pero may isang taong hindi nagmamadali. Sa labas ng umiikot na pinto, may batang lalaki na tahimik na nakaupo sa isang pinatag na karton. Nakatuon siya sa ginagawa, gumuguhit sa isang lumang notebook na sira-sira. Ang pangalan niya ay Joseph Reyes, 9 na taong gulang lang. Ang suot niyang sobrang laking coat ay nakatupi ang manggas lampas sa kanyang mga kamay at ang isa niyang bota ay tinapala ng pilak na duct tape. Ang pulang bini sa ulo niya ay nakasabit na lang sa noo, bahagya lamang natatakpan ng kanyang mga tainga sa lamig. Hindi siya humihingi ng pera, hindi siya namamalimos. Basta tahimik lang siyang nakaupo, pinagmamasdan ng lahat ng dumadaan. Kung Sabado, malamang andun siya. Sa simula, sinubukan siyang paalisin ng ilang empleyado ng ospital. Pero kalaunan, tumigil din sila. Hindi naman siya gumagawa ng gulo. Ngumingiti lang siya kapag binabati. At kapag hindi siya nagguguhit, nanonood lang siya, laging nakamasid. Karamihan sa mga tao ay inakalang may magulang siyang nasa loob o kapatid na ginagamot, baka naghihintay lang siya sa kung sino. Pero sa lugar na iyon, bihirang magtanong ang mga tao. Nakaparada sa kabilang kalsada sa tabi ng pulang fire hydrant ang isang makintab at madilim na silver na Range Rover. Umaandar ang makina pero hindi umaalis. Sa loob, nakaupo sa driver's seat si Ricardo Aquino, isang lalaking nasa huling bahagi ng 40. Maluwag ang kanyang kurbata at mukhang pagod na ang kanyang kwelyo. Mukha siyang matagumpay. Yung tipo ng lalaking may pera, kumikinang pa rin ang kotse kahit sa ilalim ng maputlang ilaw ng ospital. Pero sa sandaling iyon, halatang pagod na pagod siya. Parang nauubos na. Sa likod na upuan ay naroon ang kanyang anak na babae, si Carmela. 6 na taong gulang. Ang kanyang kulot na buhok ay nakaipit sa likod ng isang tainga. May nakabalot na pink na kumot sa kanyang mga binti habang nakaupo sa booster seat. Malalaki ang kanyang mga mata, nakadilat pero walang sinasabi. Binago ng aksidente ang lahat. Isang araw ay umaakyat siya sa mga puno at tumatakbo sa bakuran. Sa susunod na araw, hindi na niya maigalaw ang kanyang mga binti. Ngayon, tahimik na lang siya. Maingat na binuksan ni Ricardo ang pinto, binuhat ang anak at nagsimulang maglakad papasok. Hindi niya napansin si Joseph na nakaupo roon. Karamihan naman ay hindi siya napapansin. Pero napansin siya ni Joseph. Napansin niya kung gaano kaingat binuhat ni Ricardo ang anak na parabang baka mabasag. Napansin din niya kung paanong nakatitig si Carmela sa langit. Iniiwasang tingnan ang gusali ng ospital. Mas matagal ang naging pagtitig ni Joseph. At sa mismong pagdaan ni Ricardo, tumayo ang bata at mahinang nagsalita. "Sir, kaya kong mapalakad ulit ang anak niyo." Napatigil si Ricardo, hindi dahil nagalit o nagulat siya, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi ng bata. Kalma, malinaw, tiyak, hindi ito biro, hindi ito kahibangan. Isang tahimik na kumpiyansa na para bang sigurado siyang totoo ang sinasabi niya. Lumingon si Ricardo, nakakunot ang noo. "Anong sabi mo?" Hindi nagatubili si Joseph. Inipit sa kilikili ang notebook at lumapit ng kaunti. "Sabi ko, kaya ko siyang mapalakad ulit." Tinitigan siya ni Ricardo, mahigpit ang hawak sa anak. "Hindi yan nakakatawa, bata.
Hindi ako nagbibiro. Matatag ang boses ni Joseph. Walang ngiti, walang takot. Parang matandang nakulong sa katawan ng bata. Sinulyapan ni Ricardo ang gusot na kasuotan, ang sapatos na may duct tape, ang salamin na basag at nakasabit sa kwelyo. Baka tsamba lang o lokohan. Tinalikuran niya ang bata at naglakad papasok. Walang ibang sinabi. Pero habang nasa loob, hindi siya mapakali. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan niya ang sinabi ng bata. Hindi ito sinabi ng may pag-asa, hindi rin ito desperado. Basta, parang totoo lang. At ang boses na yon, kumapit sa isip niya, hindi maalis. Paulit-ulit niyang sinubukang baliwalain. Pero may parte sa kanya na hindi mapakali. Sa gitna ng mga update ng therapy at ulat ng doktor, naririnig niya ang karaniwang payo. Maghintay lang, mahabang proseso, dahan-dahang pag-unlad, huwag masyadong umasa. Pero wala ni isa sa mga iyon ang tumatak sa kanya tulad ng sinabi ni Joseph, kaya kong mapalakad ulit ang anak niyo. Paulit-ulit itong bumabalik, parang bulong sa likod ng isip niya. Nang sumilip na ang araw mula sa ulap ng hapon na iyon, palabas na sina Ricardo at Carmela mula sa gusali. Matalim pa rin ang hangin. Gaya ng dati, buhat-buhat pa rin niya ang anak pabalik sa sasakyan. Pero nakita niya ulit si Joseph. Nasa parehong pwesto, parehong notebook. Pero ngayon, nakatingin na siya. Tila ba hinihintay talaga siya. Huminto si Ricardo. Tiningnan si Carmela, nakapikit na habang nakasandal sa balikat niya. Napakagaan niya para sa 6 na taong gulang. At sa sandaling yon, may nabago sa kalooban niya. Lumingon si Ricardo. Ikaw na naman, bulong niya habang lumalapit sa bata. Bakit mo sinabing ganon? Akala mo ba biro ito? Dahan-dahang umiling si Joseph. Hindi po, sir. Ni hindi mo siya kilala, mariing sabi ni Ricardo habang marahang ibinabalik si Carmela sa kanyang upuan sa loob ng sasakyan. Wala kang alam sa pinagdaanan niya, sa pinagdaanan naming dalawa. Hindi umatras si Joseph. Kalma pa rin ang boses niya. Hindi ko kailangang malaman ang kwento niya para subukang tumulong. Tumayo ng tuwid si Ricardo, halatang naiinis. Ilan taon ka na ba? 9? Malapit nang mag-10. Ayun na nga, isa ka lang bata, nakaupo sa labas ng ospital, may duct tape ang sapatos. Anong alam mo sa pagtulong sa batang tulad ng anak ko? Tumingin si Joseph sa ibaba, banayad na pinadaan ang mga daliri sa gilid ng kanyang notebook. Ang nanay ko po, tumutulong noon sa mga hindi makalakad. Mahina niyang sabi. Isa po siyang physical therapist. Marami siyang itinuro sa akin. Lagi niyang sinasabi, naalala ng katawan kahit pansamantalang nakakalimot. Tinitigan siya ni Ricardo lalong nag-aalangan. So nanood ka lang sa kanya mag-stretch ng ilang tao at ngayon iniisip mong isa kang manggagamot? Tumingala si Joseph. Nakita ko po kung paano niya napalakad ang isang lalaking 5 taon nang naka-wheelchair. Walang mamahaling makina. Walang team ng nurse, kamay lang niya, oras niya at pananalig niya. Bubukas na sana ang bibig ni Ricardo para sumagot pero napatigil. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niyang may nurse na dumaan at kumaway kay Joseph. Isang janitor ang tumango rin sa kanya na parang pamilyar na. Kilala ng mga tao ang batang ito. Hindi kita bibigyan ng pera, malamig na sabi ni Ricardo. Hindi ko po hinihingi ng pera. Ano ang gusto mo? Huminga ng malalim si Joseph, lumapit ng kaunti. 1 oras lang po, hayaan niyo akong subukan, ipakita ko sa inyo. Tumingin si Ricardo sa balikat niya kay Carmela. Gising na ito, tahimik na nakamasid sa kanila. Dahan-dahang huminga si Ricardo, hinaplos ang sentido. Dapat lumayo ako sa ganito, bulong niya. Tahimik lang si Joseph. Dapat tawagin ko na ang security. Hindi gumalaw ang bata. Sa huli, napabuntong hininga si Ricardo. Sige, gusto mong sayangin ang oras mo. Magkita tayo sa Harrington Park bukas. Tanghali, huwag kang malalate. Tumango si Joseph. Darating po ako.
Sumakay na si Ricardo sa SUV, pinaandar ito at umalis ng hindi na lumingon. Pero sa salamin sa likod, nakita pa rin niyang nandun si Joseph. Nakatayo ng tuwid, nakababa ang mga kamay at walang mabasa sa kanyang mukha. Kinagabihan, matapos ang hapunan, mag-isang nakaupo si Ricardo sa kanyang opisina sa bahay. Nakakalat ang mga papel sa mesa, pero wala ni isa ang may saysay sa isip niya. Laging bumabalik ang isipan niya sa batang iyon, sa kung paanong parang sigurado ito na para bang may alam siyang hindi alam ng iba. Sumilip si Carmela sa may pinto. "Daddy!" lumingon siya. "Bakit, anak? Sino po yung batang yon?" tanong niya. Nag-alinlangan si Ricardo, isang batang nakilala natin sa labas ng ospital. Parang totoo ang sinasabi niya, bulong ng bata. "Anong totoo?" "Na makakalakad ako." Napatitig si Ricardo sa anak, hindi agad nakasagot. Ngumiti si Carmela, maliit lang at banayad na tinapik ng mga daliri ang armrest ng wheelchair niya, parang mga munting paang naglalakad. Hindi siya ngumiti pabalik. Dahil sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may naramdaman siyang bumangon sa loob niya. Hindi galit, hindi lungkot, isang bagay na mas mapanganib. Pag-asa, ang Harrington Park ay hindi espesyal. Isang lumang basketball court lang na may bitak-bitak na semento, isang swing set na maingay sa kalawang at damuhang pilit nagpapanggap na soccer field. Karaniwan ay tahimik ang linggo ng tanghali. Pero ng araw na iyon, naroon na si Joseph. Nakaupo sa isang bench sa ilalim ng malaking punong oak, suot pa rin ang parehong malaking jacket. Nakatago ang notebook niya. Sa paanan niya ay isang maliit na gym bag at katabi nito ang isang nakatuping tuwalya. Eksaktong 12:07 dumating ang silver SUV. Tahimik na bumaba si Ricardo, binuhat si Carmela mula sa likod at marahang inilagay sa wheelchair. Itinulak niya ito palapit kay Joseph, halata sa mukha niyang puno ng alinlangan at pagsisisi kung bakit pa siya pumunta. Tumayo si Joseph sa paglapit nila. "Hello po ulit," bati niya, magalang gaya ng dati. Tumango si Ricardo, naninigas ang kilos. Mahinang kumaway si Carmela. Ngumiti si Joseph, mainit ang tinig. "Hi, Carmela." Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Carmela. "Hi!" kumunot ang noo ni Ricardo. "Paano mo nalaman ang pangalan niya?" "Sinabi niyo po kahapon," sagot ni Joseph. "Naalala ko ang mga bagay." Hindi sumagot si Ricardo. Tumingin na lang sa tuwalya. "So, ano na? May magic carpet ka dyan?" Hindi nagpatalo si Joseph. "Wala po, simula lang sa mga basic." Binuksan niya ang bag at inilabas ang ilang gamit. Mga medyas, isang bola ng tennis, maliit na garapon ng cocoa butter at isang lalagyang balot ng tela na may amoy ng mainit na bigas. Napatitig si Ricardo, nalito. "Ano? Ang lahat ng to?" Tiningnan ni Ricardo ang kakaibang koleksyon ng gamit ng may pagdududa. "Ano lahat yan?" "Mga gamit po ng nanay ko noon," sagot ni Joseph ng simple. "Yung bigas, para sa init. Nakakatulong yan para mag-relax ang mga masikip na kalamnan, mas madali silang galawin. Yung tennis ball, para po sa pagdiin sa tamang mga punto." Muling nagkrus ng braso si Ricardo, halatang nag-aalinlangan pa rin. Humarap si Joseph kay Carmela. "Kung okay lang sa'yo, pwede ko bang galawin ang mga binti mo? Hindi ito masakit, pangako. At kung may kakaiba kang maramdaman o hindi komportable, sabihin mo lang ang salitang tigil, ha?" Tumingin si Carmela sa kanyang ama. Napabuntong hininga si Ricardo. "Pwede mong subukan pero dahan-dahan lang." Lumuhod si Joseph sa tabi ng wheelchair ni Carmela. Maingat niyang inalis ang kumot sa mga binti nito at marahang ipinatong ang mainit na telang may lamang bigas sa kanyang hita. Napakislot si Carmela sandali. "Mainit ba masyado?" tanong ni Joseph. "Banayad." Umiling siya. "Hindi, masarap sa pakiramdam." Tumango si Joseph ng bahagya at hinayaan munang kumalat ang init. Pagkaraan ng ilang minuto, sinimulan niyang igalaw ang mga binti ni Carmela. Malumanay, maingat, walang bigla ang galaw. Paunti-unti, sa gilid at pataas baba lang.
Pinagmasdan ni Ricardo ang bawat kilos, laging handang kumilos kung kinakailangan, pero nanatiling kalmado ang lahat. Nagawa mo na ba ito dati? Tanong niya, may halong duda pa rin sa boses. Hindi tumingin si Joseph, pero sumagot, isinasama ako ng nanay ko sa mga shelter pagkatapos ng klase. Tinutulungan niya yung mga veterano, mga taong walang pambayad sa therapy. Naniniwala siya na lahat ng tao ay karapat-dapat makaramdam na muli silang tao. Ako ang taga-bitbit ng bag niya, lagi akong nanonood. Tumaas ang kilay ni Ricardo. Tinuruan ka niya ng lahat ng yan. Tinuruan niya akong hindi palaging kailangan ng high-tech na kagamitan ng katawan. Minsan, ang kailangan lang ay oras at isang taong talagang may malasakit. Marahang tinapik ni Joseph ang tuhod ni Carmela gamit ang buko ng daliri. May naramdaman ka ba? Kumunot ang no ni Carmela. Wala pa. Hindi natinag si Joseph. Ayos lang yan, susubukan ko ulit mamaya. Habang nagpapatuloy, kinakausap niya si Carmela ng mahina. Tinanong niya ang paboritong kulay nito, anong merienda ang gusto niya, anong palabas ang nagpapatawa sa kanya. Sa una, maiksi at mahina ang sagot ni Carmela. Pero di kalaunan, siya na rin ang nagtatanong. Nakatira ka ba malapit dito? Medyo. Pumapasok ka ba sa school? Dati. Bakit hindi na ngayon? Sandaling natahimik si Joseph. Nagkasakit si Mama. Nang pumanaw siya, nagsisikap akong ayusin ang buhay ko. Ibinaling ni Carmela ang tingin. I'm sorry. Ngumiti si Joseph, banayad. Salamat. Dahan-dahang lumuwag ang paninindig ni Ricardo. Wala siyang sinabi, pero napansin mong humupa ang tensyon sa kanyang balikat. Pagkalipas ng halos kalahating oras, tinapik ni Joseph ang bukong-bukong ni Carmela. May naramdaman ka? Kumurap si Carmela ba? Kaunti lang, parang may presyon. Tumingala si Joseph kay Ricardo. Magandang senyales yan. Nanliit ang mata ni Ricardo. Nasabi niya na yan dati. Minsan sa mga therapy session niya. Tumango si Joseph. Oo, pero laging nasa loob ng kwarto. Puro makina. Nakakatakot ang mga makina, lalo para sa bata. Kapag natatakot ang muscles, naninigas. Tinuro niya ang paligid. Dito, may araw, may puno, iba ang pakiramdam. Walang tugon si Ricardo pero halatang nakikinig na siya. Tinulungan ni Joseph si Carmela sa pag-unat ng mga binti at itinuro sa kanya ang ilang simpleng ehersisyo sa paa, mga maliliit na galaw lang. Sinubukan ito ni Carmela. Wala pang kilos pero hindi siya nabigo. Ipapakita ko ulit next week, sabi ni Joseph habang tumatayo. Mabagal to, pero ang mga kalamnan mo, tinuro niya ang hita nito. Naaalala nila kung paano kumilos. Kailangan lang silang gisingin. Lumiwanag ang ngiti ni Carmela. Ngayon, totoo na ito. Naglinaw ng lalamunan si Ricardo. Wala tayong pinapangakong kahit ano, mabilis niyang sabi. Tumango si Joseph. Ako rin po, nagsusubok lang ako. Matagal siyang tinitigan ni Ricardo, yung tapat na titig. Pagkatapos tahimik siyang kumuha ng nakatiklop na perang papel mula sa bulsa ng kanyang coat. Inabot niya ito kay Joseph. Umatras ang bata. Hindi po, sir. Ayoko ng pera niyo. Naguluhan si Ricardo. Bakit mo ginagawa ito? Bahagyang kumibot ang balikat ni Joseph kasi ngumiti ang anak niyo. Lumingon si Ricardo kay Carmela. Ngumiti pa rin ito, tahimik at payapa. At sa unang pagkakataon, hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Paanong ang isang batang halos walang-wala na nawalan ng halos lahat ay nakakapagbigay ng ganito kalaking malasakit sa batang halos hindi niya kilala. Dumating ang susunod na linggo, mas mainit na. Pero suot pa rin ni Joseph ang malaking coat. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil pakiramdam niya ay mas malapit siya sa kanyang ina kapag suot niya ito. Tinawag ito ng kanyang ina na helper's coat. Aniya, bawat tunay na manggagamot ay kailangang may bagay na nagpapaalala sa kanila kung bakit sila nagmamalasakit. Dumating siya sa Harrington Park bago magtanghali.
Eksaktong alas 11:45. Nakalatag na ang tuwalya. Maayos ang pagkakaayos ng mga gamit. May bote ng tubig sa tabi niya. Ilang batang naglalaro ng basketball sa kabilang korto pero hindi siya nagpaabala. Handa na siya. Tahol ng aso ang narinig sa malayo. Eksaktong alas 12 nang huminto ang SUV ni Ricardo sa parke. Bago pa man tuluyang huminto ang sasakyan, nakangiti na si Carmela, punong-puno ng pananabik ang kanyang mukha. Tumayo si Joseph at kumaway. "Hey Carmela!" "Hi!" Masiglang tugon niya, sabay talbog ng kanyang kulot na buhok habang maingat siyang inilipat ni Ricardo sa wheelchair. Mukhang pagod ulit si Ricardo, pero hindi ito ang dating klase ng pagod. Para bang may nabawas sa bigat ng dinadala niya. Tumingin lang siya kay Joseph at bahagyang tumango. Walang salita, pero ang simpleng galaw na iyon ay may kahulugan. Mas higit pa ito kaysa dati. Sinimulan ni Joseph ang sesyon gaya ng nakasanayan, parehong tuwalya, parehong mainit na bigas sa tela. Pero may kakaiba ngayon, nakikilahok na si Carmela, tinatangkang sumunod. "Maari mo bang idiin ang sakong mo sa lupa?" Mahinahong tanong ni Joseph. Pumikit si Carmela at buong konsentrasyong sinubukan, walang nangyari. "Ayos lang," sabi ni Joseph. "Minsan kailangan ng utak ng oras para matutong magpadala ng tamang signal. Parang pakikipagsiksikan sa isang masikip na silid. Kailangan mong kumilos para makalusot." Nasa likod ulit sila ni Ricardo, nakatawid ang mga braso. Pero ngayon, mukhang para sa lamig, hindi para sa depensa. Pagkatapos, walang babala, nagtanong si Ricardo, "Bakit mo ginagawa ito?" Tumingin si Joseph, "Kasi natatandaan ko kung paano tumulong ang nanay ko noon. Pinaparamdam niyang nakikita sila, na mahalaga sila. Gusto ko ring gawin yon." Dahan-dahang tumango si Ricardo, iniisip ang sinabi ng bata. "Hindi mo ba naisipang gumawa ng ibang bagay?" Bahagyang kumibot ang balikat ni Joseph. "Minsan, pero ito ang tama sa pakiramdam." Tumingin si Ricardo kay Carmela, dahan-dahan nitong tinatapik ang mga daliri sa paa. Maliit lang ang galaw, halos hindi makita, pero gumalaw. At sa unang pagkakataon, wala siyang nasabi, nanood lang siya. Linggo-linggo silang bumalik, parehong oras, parehong lugar. Itinuro ni Joseph kay Carmela kung paano gumamit ng rubber bands para palakasin ang kanyang bukong-bukong. Ipinapadaanan niya ang tennis ball sa ilalim ng mga paa nito upang matutunan muli ng utak kung nasaan ang mga ito. Pati si Ricardo ay tinuruan niya kung saan pipindutin sa likod ng tuhod ni Carmela upang buhayin ang mga ugat. Ipinaliwanag niyang ang bawat ugat ay may trabaho kahit patahimik ito minsan. Hanggang dumating ang mahirap na araw. Ika-4 na linggo na, dumating si Joseph, handa gaya ng dati. Pero nang dumating ang kotse ni Ricardo, hindi nakangiti si Carmela. Namumugto ang kanyang mga mata. Mukhang inis si Ricardo. Ayaw niyang gawin ngayon, matalim na sabi, habang binubuhat ang anak palabas. Tumatangging tumingin si Carmela sa kanila. Lumapit si Joseph banayad. "Anong nangyari?" Nakayakap sa sarili, pabulong ang sagot ni Carmela. "Sinubukan kong igalaw ang mga binti ko kaninang umaga. Walang gumana, wala. Pagod na ako, wala rin namang silbi." Tumalikod si Ricardo, nakangiwi ang panga. "Ganyan siya buong weekend," bulong nito. Tumango si Joseph at muling lumuhod sa tabi ni Carmela. "Akala mo ba hindi rin ako napapagod?" Tahimik lang siya. "Akala mo ba hindi rin ako umiiyak sa shelter habang may sakit ang nanay ko at wala akong magawa? Na hindi ko siya mabigyan ng gamot kasi wala kaming pera at ang magagawa ko lang ay maghintay?" Sa wakas, lumingon ang mga mata ni Carmela sa kanya. "Ayos lang magalit," sabi ni Joseph. "Nagagalit din ako. Pero kapag sumuko ka ngayon, baka pati yung parte ng sarili mo na gusto pa ring lumakad, sumuko na rin." Tumingin si Carmela sa damuhan, mahina ang boses. "Ayokong sumuko." Lumapit pa si Joseph. "Magaling, kasi hindi rin ako sumusuko sa'yo." Tahimik. Hanggang sa halos pabulong, sinabi ni Carmela, "Natatakot ako." Lumingon si Ricardo, gulat.
Unang beses niya itong narinig. Hindi umurong si Joseph. Ako rin, malumanay niyang sabi. Pero ang matakot ay hindi nangangahulugang titigil ka. Ibig sabihin lang, may malapit ka ng mahalagang maabot. Pinahid ni Carmela ang luha gamit ang likod ng kamay. Sige, subukan ulit natin. At sinubukan nila. Tahimik lang ang sesyon ngayon. Mas kaunti ang salita, mas damang-dama ang presensya. Maingat na ginabayan ni Joseph si Carmela. Mas aktibo si Ricardo ngayon, tumutulong sa paglipat ng bigat, hinihikayat bawat maliit na galaw. Pagkalipas ng kalahating oras, may nangyaring hindi inaasahan. Gumalaw ang kanang paa ni Carmela, hindi daliri, isang buong paa. Umusog ito pasulong, matigas, mabagal, pero gumalaw. Napaluhod si Ricardo sa tabi niya, nanginggilid ang luha na parang hindi siya makapaniwala sa nakita. Ulitin mo, bulong niya, at inulit ni Carmela. Hindi nagsigawan si Joseph, hindi siya nagsalita. Basta umupo siya ng tahimik at ngumiti. Kinagabihan mag-isa si Ricardo sa bakuran ng kanilang bahay sa Crestview Drive. Tumingala siya sa buwan, walang salita. Hindi na niya inaalam kung sino talaga si Joseph. Hindi na mahalaga ang tanong na iyon. Sa loob ng bahay, umaalingaw-ngaw ang tawanan mula sa sala. Naka-speakerphone si Carmela. Kinukwento sa kanyang tiyahin ang sandaling gumalaw ang kanyang paa sa lupa. Punong-puno ng ligaya ang kanyang tinig. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na mahabang buwan, ang tahanan nila ay hindi na parang ospital. Isa na ulit itong totoong tahanan. Pero may isa pang nagbago, hindi lang sa mga binti ni Carmela, kundi sa puso ni Ricardo. Yung bigat na dala-dala niya, kahihiyan, pagsisisi, pagkakalayo, unti-unting gumaan. At sa halip, isang bagong bagay ang unti-unting umusbong. Pag-asa'y may nabubukas na sa loob ni Ricardo. Pagsapit ng hapon ng Lunes, nakaupo siya sa kanyang mesa. Nakatitig lang sa isang kontratang hindi man lang niya nahawakan. Pabuzz ng pabuzz ang kanyang telepono, mga email, updates, tawag. Pero parang wala nang halaga ang mga ito. Ang tanging nasa isip niya ay ang sandaling iyon sa parke. Kung paano dumausdos ang paa ni Carmela pasulong, parang muli itong sa kanya. Nakita niya iyon sa sarili niyang mga mata. At ang tumulong sa kanya na mangyari iyon ay hindi doktor, hindi therapist. Isang batang siyam na taong gulang lang na may duct tape sa bota at pangalang hindi pa niya naririnig kailanman. Na-curious siya, binuksan ang laptop at nag-type sa search bar, Joseph Reyes Birmingham. Pero wala siyang nahanap na matibay, puro mga lumat kalat-kalat na pagbanggit lang. Sinuri niya ang mga dating bulletin ng komunidad at archives ng paaralan. May ilang maikling tala tungkol sa isang batang nagngangalang Ezek at sa kanyang ina, si Teresa Reyes, na dating volunteer sa isang lokal na klinika. Walang kasalukuyang record, walang address, walang tunay na bakas. Isinara niya ang laptop at humilig sa upuan, huminga ng malalim. Parang multo si Joseph, maliban sa totoo niyang nakita ito, nakatingin sa mata, nakitang nagpapagaling. Pagsapit ng Sabado, bumalik sila sa Harrington Park. Pero may kakaiba, hindi na ito bago, kundi pamilyar. Hindi lang ang anak niya ang dala ni Ricardo, may dala na rin siyang mga gamit. Isang ekstrang banig, isang upuang natitiklop, at isang sandwich na tahimik niyang inilapag sa tabi ng gym bag ni Joseph. Tiningnan ito ni Joseph, ngumiti at tumango. Salamat! Tapos itinabi ito para sa mamaya. Handa ka na, Carmela? Tanong niya. Ngiting-ngiti si Carmela, naka-thumbs up. Let's do this! Nagsimula sila sa ritmo, hitpack, stretches, paggalaw ng mga daliri sa paa. Pero ngayon, kasali na talaga si Ricardo. Umupo siya sa damuhan, cross-legged, ginagaya ang bawat galaw na ipinapakita ni Joseph. May konting kapalpakan. Mali ang liko mo, biro ni Joseph habang nakangiti. Tiningnan siya ni Ricardo ng kunwari masungit. Hindi na ako nag-stretch simula pa nung college. Nagkatawanan silang lahat,
pati si Carmela. Mga 20 minuto na ang nakalipas, biglang nagsalita si Joseph. Okay, Carmela, subukan natin ang bago. Kinuha niya ang isang sinturon mula sa bag at ipinakita kay Ricardo kung paano ito iloop sa ilalim ng tuhod ni Carmela. Susubukan niyang iangat ang tuhod niya, kaunti lang. Hawakan natin ang dulo ng sinturon para may suporta, pero siya ang gagalaw. Kumurap si Ricardo. Sa tingin mo, handa na siya. Tumango si Joseph ng may kumpiyansa. Oh, handa na siya. Binigyan nila ng sandali si Carmela para mag-focus. Kumunot ang kanyang noo. Kinagat niya ang kanyang labi at umungol ng bahagya sa pagsusumikap. At doon, umangat ang kanyang tuhod, 1 pulgada lang. Pero totoo ito, napatitig si Ricardo. Ikaw ba talaga ang gumawa niyan? Nakangiting tumango si Carmela. Ako nga, napalunok si Ricardo. Totoo nga. Tumango si Joseph, hindi inaalis ang mata sa sinturon. Kita mo, hindi nakakalimot ang katawan, kailangan lang nitong maalala kung paano muling magsalita. Tumingin si Ricardo sa kanya. Iba ka, bata ka. Hindi sumagot si Joseph. Tahimik siyang tumuloy sa susunod na stretch, kalmado, nakatuon. Matapos ang sesyon, habang nag-i-impake na sila, lumuhod si Ricardo sa tabi ni Joseph. Saan ka nagpupunta pagkatapos nito? Marahang tanong niya. Bahagyang kumibot ang balikat ni Joseph kung saan-saan lang. Binaba ni Ricardo ang boses. May matutulugan ka ba? Nagdadalawang isip si Joseph. Minsan meron. Huminga ng malalim si Ricardo, kinamot ang batok. Iniisip mo bang tumira muna sa amin? Nanlaki ang mata ni Joseph. Totoo po ba yan? May guest room kami, may sarili kang kwarto, hindi ka magiging istorbo. Tumingin si Joseph sa kanyang mga kamay. Sigurado po ba kayo, hindi magrereklamo ang mga kapitbahay niyo sa batang tulad ko? Mahinang natawa si Ricardo. Matapos ang ginawa mo para sa anak ko, kung may reklamo sila sa akin sila dadaan. Hindi agad sumagot si Joseph, pero nakita ni Ricardo ang pag-usad ng ideya sa likod ng mga mata niya. Kinabukasan ng umaga, eksakto sa oras, naroon na si Joseph sa harap ng bahay ni Ricardo. Nakasabit sa balikat ang backpack, may dalang kumot. Binuksan ni Ricardo ang pinto, naka-sweatpants at may hawak na kape. Maaga ka, nakangiting sabi. Tumakbo si Carmela papunta sa pasilyo. Joseph! Hey, superstar! Balik ngiti niya, tumabi si Ricardo. Welcome home! Tahimik pero makahulugan ang mga sumunod na araw. May sarili ng kwarto si Joseph, malinis na kama, bagong bedsheet at maliit na desk sa tabi ng bintana. Hindi siya masyadong madaldal, pero araw-araw siyang andun para kay Carmela. Hindi siya pumapalya. Hindi pa siya nakakalakad, pero parehong paana ang gumagalaw. Dahan-dahan, muling nakakahanap ng koneksyon ang kanyang utak. Isang gabi, habang naghuhugas ng pinggan si Ricardo, napahinto siya at sumandal sa counter. Joseph! Tawag niya habang lumilingon. Nasa mesa si Joseph naguguhit sa notebook. Opo? Iniisip mo bang bumalik sa school? Bahagyang tumagilid ang ulo ni Joseph. Minsan, tumango si Ricardo. Matalino ka. Malayo ang mararating mo. Nag-isip si Joseph ng ilang segundo. May nabuksan na kay Ricardo at tuluyan na itong bumukas. Gusto kong matutong tumulong sa mga tao para muling makalakad, sabi ni Joseph, gaya ng ginagawa ng mama ko noon. Lumingon si Ricardo sa kanya. Kung ganon, hanapan natin ng paraan para mangyari yan. Ngumiti ng bahagya si Joseph. Sige po. Wala na silang ibang sinabi pa ng gabing iyon at hindi na kailangan. Dahil sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi nakatahimikan ang bumalot sa tahanan ng mga Aquino. Kundi maliliit, payapang tunog, yung mga tunog na nagpapahiwatig na buhay na ulit ang tahanan. Ang banayad na yabag, tawa na umaalingaw-ngaw sa pasilyo, ang tunog ng lapis sa papel, ang himig ng paghilom. Lahat ay nagsimula sa isang nurse mula sa Children's Medical Center. Isang linggo ng umaga, naglalakad siya ng aso sa Harrington Park nang makita niya si Carmela.
isang mukhang pamilyar. Matagal na niyang hindi ito nakikitang nakatayo. Pero nandoon siya, nakangiti, inaangat ang mga tuhod, gumagalaw ang mga daliri sa paa, at sa tabi niya naroon ang batang lalaki na dati tahimik lang sa may pasukan ng ospital. Hindi siya lumapit, pinanood lang niya ito mula sa malayo, saka umuwi at ikinuwento sa kapatid niya na nagtatrabaho sa patient services. Makalipas ang ilang araw, may lumapit na therapist kay Ricardo sa ospital. Uy, may nagsabi sa akin na gumagaling daw si Carmela. Totoo ba? Tumango si Ricardo. Oo, salamat sa isang taong hindi namin inaasahan. Mabilis kumalat ang balita. Pagdating ng susunod na linggo sa Harrington Park, may dalawang bagong pamilyang naghihintay na malapit sa punong oak. Ang isa'y may batang gumagamit ng walker. Ang isa na may dalang batang babae na galing sa stroke. Pareho nilang narinig ang kwento tungkol sa mahiwagang batang tumutulong sa Aquino girl na muling gumalaw. Tumingin si Joseph kay Ricardo, mahinang sabi nito, "Hindi mo kailangang gawin ito kung hindi ka pa handa." Inayos ni Joseph ang kanyang bag. "Gusto ko." Nang araw na yon, isinantabi niya ang oras niya para kay Carmela upang matulungan ang dalawang bagong bata. Itinuro niya sa mga magulang kung paano gawin ang towel stretches, paano painitin ng tama ang rice packs, at kung paanong magbigay ng lakas loob ng walang pressure. At higit sa lahat, kinausap niya ang mga bata ng may paggalang, hindi paangat. "Hindi ka sira," sabi niya sa isang batang lalaki. "Natututo ka lang ng bagong klase ng lakas." Mula sa kanyang wheelchair, tahimik na pinanood sila ni Carmela. Magkahawak ang kanyang mga kamay sa kandungan. Wala siyang reklamo. Sa pag-uwi nila ng araw na iyon, sabi ni Carmela, "Gusto ko siyang pinapanood habang tumutulong sa iba." Tiningnan siya ni Ricardo sa rear view mirror. Talaga, parang kasali ako sa isang magandang bagay." Ngumiti siya. Pagsapit ng sumunod na weekend, 5 na ang dumating na pamilya. Sa susunod, 11 na, isang pastor ang nagdala ng mga natitiklop na silya. Isang diner sa tabi ang nagpadala ng bagel at kape. May nag-imprenta pa ng flyers, free movement sessions, Sundays at noon, Harrington Park. Walang pangalan pero lahat alam kung sino yon. Dumating ang isang lokal na reporter, may dalang kamera at notepad. Maingat siyang nilapitan ni Ricardo. "Okay ka lang ba rito?" Tumingin si Joseph sa paligid. Mga pamilyang nag-uunat, mga batang nagsusubok. Si Carmela tumatawa kasama ng isa pang batang may walker. Tumango siya. "Basta hindi tungkol sa akin, para sa kanila ito." Lumabas ang kwento sa Birmingham Sunday Post, kinabukasan sa ilalim ng headline, 9-year-old with a gift helps dozens heal in a city park. Hindi isinama ang buong pangalan niya, hiling iyon ni Joseph, pero nalaman din ng mga tao. May isang doktor na nag-alok maging mentor niya. May non-profit na gustong bumili ng therapy tools. May iba na nag-alok ng libreng tutor. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang ina, hindi na basta lumalampas ang mga tao kay Joseph. Nakikita na nila siya, pero hindi siya nagbago. Pareho pa rin ang paglatag niya ng tuwalya tuwing linggo. Suot pa rin ang parehong sapatos na may duct tape. Una pa rin niyang chinecheck si Carmela bago tumulong sa iba. At ang parke na dati puno ng tahimik na pagdurusa ay naging puno ng galaw, pag-unlad at pag-asa. At si Joseph, ang batang walang tahanan, ang naging puso ng lahat. 9 na linggo ang lumipas. 9 na linggong laging nandoon, dala lang ay isang tuwalya, bag at pusong puno ng layunin. 9 na linggong paangat ng paangat ang tuhod ni Carmela. 9 na linggo ng maliliit na tagumpay na naging pamilyang walang dugo pero puno ng damdamin. Pero iba ang linggong ito. Nararamdaman na iyon ni Joseph bago pa dumating ang kotse. Mas mainit ang simoy, mas banayad ang galaw ng mga puno. Tahimik si Carmela sa likod, nakatuon, parang may inihahandang mahalaga.
Pagdating nila sa parke, naroon na ang munting crowd. Walang engranding ingay. Mga pamilya lang na naglalatag ng silya, mga therapist na lumuluhod sa tabi ng mga bata, at mga magulang na may banayad na pag-asa sa mga mata. At sa gitna, naroon pa rin ang pamilyar na bangko sa ilalim ng punong oak, matanda na, matatag pa rin. Tahimik na nag-unpack si Joseph, inilatag ang tuwalya, inayos ang mga gamit. Pagkatapos tumingin kay Carmela. Handa ka na? Tumango ito, minsan lang walang ngiti, isang matatag na tingin, seryoso, buo ang loob. Ibinaba siya ni Ricardo sa gitna ng banig. Lumuhod si Joseph sa harap niya, kalmado gaya ng dati. Tulad ng dati, mahina niyang sabi. Tutulungan ka naming makatayo, mahinang sabi ni Joseph. Yung susunod, nasa iyo na. Pumwesto si Ricardo sa likod ni Carmela, maingat na inilagay ang mga kamay sa ilalim ng kanyang mga braso. Lumuhod si Joseph sa harap, banayad na ginabayan ang mga binti nito. Sige, bulong niya, sa bilang ng 3. Pumikit si Carmela, tumutok. 1, 2, 3. Itinaas siya ni Ricardo mula sa ilalim. Pinatatag ni Joseph ang mga tuhod. At doon, nangyari ito. Tumayo siya. Nanginginig ang kanyang mga binti. Bahagyang nanginginig ang mga braso. Pero nakapakatayo siya. Nasa kanyang sariling mga paa, may mga humingang malalim mula sa maliit na crowd, tumigil sa paglalakad ang ilang bata. Isang ina ang napakapit sa bibig, nanlaki ang mata. Dahan-dahang iminulat ni Carmela ang mga mata at lumiwanag ang kanyang mukha. Nakatayo ako, bulong niya. Napapikit si Joseph, pinipigil ang damdamin sa likod ng mga mata. Oo nga. Nanatiling nakapako si Ricardo sa kinatatayuan, hindi gumagalaw, halos hindi humihinga. Unti-unti niyang inalis ang kamay. At nakatayo pa rin si Carmela, umatras si Ricardo, nakaalalay pa rin ang mga kamay, pero hindi na niya kailangan sumalo. Nakatayo pa rin ang anak niya. Pause ang boses niya. She's doing it. Isang hakbang ang ginawa ni Joseph palayo, nakangiting banayad. Matagal na niyang ginagawa. Walang alinlangan si Carmela. Lumakad siya, isang hakbang, paalog, tapos isa pa. At gaya ng isang 6 na taong gulang na hindi pa natututo matakot sa pagbagsak, gumawa siya ng 3 hakbang, mag-isa, bago bumagsak sa yakap ng kanyang ama. Nasalo siya agad ni Ricardo, sabay tawa at luha, nanginginig ang kamay habang mahigpit na niyayakap ang anak. Ginawa mo yun, bulong niya sa buhok ng anak. Totoo talaga. Lumingon si Carmela kay Joseph, nakangiti. Sabi mo, magagawa ko. Ngumiti rin si Joseph, maliit lang. Sabi ko, susubukan natin. Nang hapon na iyon, walang nagmadaling umalis sa parke. Nanatili ang mga tao. Nagtalastasan, nagyakapan, may nagdasal. May tahimik lang na pinanood ang araw habang sumisinag sa pagitan ng mga dahon. Umupo si Joseph sa lumang bangko sa ilalim ng oak tree at tahimik na minasdan ng lahat. Hindi na niya kailangang magsalita, hindi na niya kailanman kailangan. Kinagabihan habang si Ricardo ay nakasandal sa counter ng kusina, si Joseph ay nagbubuhos ng cereal sa mangkok. Nakikita mo, sabi ni Ricardo, binago mo ang lahat. Nakatingin pa rin si Joseph sa mangkok. Si Carmela nakaupo sa lamesa, nakatingin pataas. Lumapit si Ricardo at maingat na inilapat ang kamay sa balikat ng bata. Lumakad ang anak ko ngayon, hindi dahil sa bagong gamutan, hindi dahil sa tanyag na doktor o mahiwagang gamot, kundi dahil sa isang batang may butas na sapatos at pusong mas malaki kaysa sa mundo na paulit-ulit na dumating kahit walang nagsabi sa kanya. Dahan-dahang tumango si Joseph. Yun din ang gagawin ng mama ko. Napalunok si Ricardo, naiipit ang tinig. Sana nakita niya to. Mahinang tinig ni Joseph. Sa tingin ko po nakita niya. Sa tingin ko, nakikita niya ang lahat. Pinunasan ni Ricardo ang mata, halos hindi na marinig ang tinig. Joseph, marami ka pang buhay na babaguhin.
Sa wakas, tumingin pataas si Joseph. Nagsisimula na nga po ako. Minsan, ang mga taong walang titulo, walang perpektong resume o walang malinis na kasaysayan ang siyang may pinakamatinding kapangyarihan. Hindi dahil sa mga nagawa nila, kundi dahil sa puso nila, sa tibay nila, sa dahilan nilang patuloy na lumalapit. Dahil minsan, ang mga taong labis na nasaktan, ang mga taong natutong magpagaling. Kung may kahulugan ng kwentong ito para sa iyo, huwag mong itago, ibahagi mo. At kung kilala mo ang isang batang tulad ni Joseph o isang batang tulad ni Carmela, sabihin mo ito sa kanila, mahalaga ka, kailangan ka, at hindi pa tapos ang kwento mo.